May buntag mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ako si Evangelist Jeken ug karong kabuntagon kauban nato karon si Principal Christy, Evangelist Maven ug sa kanunay paambit sa pulong sa Ginoo, Dr. Faulkner Faith Mascardo. May buntag kaniyong tanan? Mayong buntag atong invite ang tanan to follow our YouTube channel, This Music Generation Official, and of course do not forget to listen to our songs na sa tanan ng mga major streaming platforms like Spotify, Apple Music. We're also available at YouTube Music, no? And ato ang Facebook pages, we have Counterflow, we have Sips of Scriptures, we also have CB Church Connect and Music Generation. Maing buntag sa kuyog nato karon sa Facebook. We have Manay with us. We have Charmaine RR. We also have Adri. We also have Alyssa, Geraldine, Andrew, and Manessa. We diri speakers nga dapit, no? Kuyog na to si Maria Richel Ramirez. Kuyog po na to si Maria Liza, no? Maria Liza Casido, no? Napod si Ermelo Kai. Napod akong parents si Joy and June Valencia. Diana Baco, good morning. And Evangelist J-Ran Santos, good morning ka na itong tanan. Napay ni Apas dirang napitan. Shani Tangon, good morning. Maayong buntag sa tanan. Gampo ta aron sa itong pagsugod. May hugmao na mo nga mahan. Ngini nga kabuntagon ang mong gila, ang imuhang pagkamaayo, ang imuhang pagkatag-iya sa kinabuhi ug tinubdan sa tanang kusog, maayong palawas. Salamat kay mo kaming gitagan og bagong adlaw. Adlaw nga puno sa kadaugan og testimonyo mahitungod sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, sa imong kaalam, sa imong gahom. Nagampo kami nga dili masayang nga mo ang panahon magamit na mo nining adlaw hinuon mahimo kaning productive ug magdalag himaya sa imong ngalan. Ikaw ang madayeg, ikaw ang mapasalamatan, ikaw ang mahimaya. Tudlo isab kami ning kabuntagon karon, makisulti ka na mo, pasabta kami sa imong mga pamaagi, sa imong pagkamatarong, sa words of righteousness, nga maghatag ka na mo og guidance, maghatag ka na mo og giya sa tanan nga pagkabuhaton. Thank you for your word that we are going to learn today. In the name of Jesus Christ, all these things we ask with the power of the Spirit of holiness. Amen. Amen. Mga higala, nining kabuntagon na nakita sa Exodus Kapitulo 14, versikulo 15 hangtod sa 22. Exodus chapter 14 from verse 15 to verse 22. Pali-pali ko sa magbasa Evangelist Mav Cebuano. Cebuano. Alright. No? Ang Ginoo mingon kang Moises, nganong nagpakitabang kaman kanako. Papadayon na ang mga Israelita sa unahan. Iisa ang imong sungkod o ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malanga yuta. Pagahion ko ang kasing-kasing sa mga Ehiptohanon aron gukdo nila ang mga Israelita. Sa ingong kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto, sa tanan niyang kasundaluhan, sa mga makakarwahe ug sa iyang mga magkakabayo rather. Sa dihang mabuntog ko na sila, mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya, ang anghel sa Dios nga naguna sa kasundaluhan sa Israel, mibalhin sa likod og ang mga panganod nga daw haligi, mibalhin usab ngadto sa luyo nila. Nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa didto sa panganod busa didto ang panganod ug ang kangitngit. Milabay ang kagabion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto wala magkaduol sa tibok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat.
pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabi. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini. Ug miagi niini ang mga Israelita sa isig ka kilid nila na himong daw duha ka paril ang tubig. Now, mga higala, sa matapos sa Good News Translation, ingon, the Lord said to Moses, "Why are you crying out for help? Tell the people to move forward. Lift up your walking stick and hold it out over the sea. The water will divide and the Israelites will be able to walk through the sea on dry ground. I will make the Egyptians so stubborn that they will go in after them, and I will gain honor by my victory over the king, his army, his chariots, and his drivers. When I defeat them, the Egyptians will know that I am Yahweh." The angel of God, who had been in front of the army of Israel, moved and went to the rear. The pillar of cloud also moved until it was between the Egyptians and the Israelites. The cloud made it dark for the Egyptians, but gave light to the people of Israel. And so the armies could not come near each other all night. Moses held out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back with a strong east wind. It blew all night and turned the sea into dry land. The water was divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with walls of water on both sides. Mga higala, this morning I'll talk about parting the Red Sea, ang pagpikas sa pulang dagat. And basically, ang ato ang ma-learn ni ini mao nga when God moves in the midst of obedience. Sa dihang ang Dios magapanglihok taliwala sa pagsugot sa mga tao. Kung saan paglihok sa Dios kunang tao dili musugot, dili mutuman. So kini nga passage mga higala from verses 15 to 22 captures a beautiful moment o sa kapanghitabo diin ang mga katawan sa Israel are hemmed in by Pharaoh's approaching army. Makaingon na juga nga mataranta lang sila kay gigukod naman gyud sila sa mga kasundaluhan sa mga Ehiptohanon. And the Red Sea lies before them, naa silang atubangan, and God tells Moses na sultian ng mga Israelita to move on. Saan mo pagkabanti nga mo katubang nimo dead end naman na. Kadakuan ang problema. Pero in obedience, diha sa pagsugot, God then assesses the waters, parts the sea, and the Israelites pass through on dry ground. Di ko ng Diyos nga ato nang himong highway ng dagat. Himuon ta ng highway ang dagat. So kini ang mga bersikulo mga higala naghatag ni nato sa tulo ka practical and gospel-oriented nga kamatuoran about obedience. Nagisgot po rin siya og divine initiative na apoy katulo, deliverance that can shape our own walk when we feel boxed in. Kining tulo mo ni siya ato magkatuna ni kapuntagon. Number 1, ako explain ninyo. God or God's initiative meets human response. So basically mga higala, kini ato ang point number 1. Resulta ni siya tungod kay ang obedience muabli magud siya sa dalan. Obedience opens the path. Kinsa man kunong ganahan maghimog pamaagi kung sulupakon po ng imuhang tabangan. Principal Christy. Ngita ka pamaagi nga masulupakon po na daan ng imuhang tabangan. So obedience opens the path. Mo na niyon ko ninyo nga God's initiative meets human response. Unsa may response sa tao? Obedient ba ka nga tao? Matinumanon ba ka nga tao?
musugot baka masinugtanon baka nga tao. Masinugtanon is obedience. Matinumanon is faithfulness. Ang Dios mutagbo kanimo diin asa kadapita Amen. mi responde. Asa kadapita mi sanong. Amen. So kita na ito mga higala nga mato ba sa verses 15 to 16. Ikaw na balik ko basa Principal Christy sa 15 to 16 sa Cebuano. 15 to 16 nagaingon diri. Then the Lord said to Sa Moses, Cebuano. sa Cebuana, sorry. Ang Ginoo mingon kang Moises, nganong nagpakitabang man kamuk nanong nagpakitabang kaman kanako, papadayuna ang mga Israelita sa unahan. 16. Iisa ang imong sungkod o ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Kita nimo. Yung Ginoo nganong nagpakita bang kaman ka nako. Mutan nang Ginoo ba? Sorry magtubag nimo pilosopo ka ba? Ngano di asa di ko magdabang. So, Ana, G. Pero di sumpay ang Ginoo. Ibon ma. Mo. Tell the Israelites to move on. Ya unsa lagi pa move on nimo na kasi baybayon gani. Mo. Ya. Unsa may sunod buhaton nimo? Sulti ang mga Israelita nga moabanti, moadtos unahan. Dayon sunod, instruction sa Dios, raise your staff. Oh. Iisa ang imong sungkod and stretch out your hand over the sea to divide the water. Iisa ang imong sungkod, ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malang nga yuta. What if, mga tanong ko ni mo Principal Christy, what if dili mo tuman si Moses ug dili mo tuman ang mga Israelita niini? Naapay may tabong milagro? wala permit. So makita nimo diha mo sulod ang giingon sa Book of James chapter 2 verse 17 to 18. Unsa kini giingon na sa English ana Evangelist Muff? James 2:17. So you see, by faith itself isn't enough. Faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it's dead and useless. So faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Umiyo ka, natuo ko sa Diyos, makaluwas na ko, unya nga nang ginaabante na mo. Dili ka mabante. Kasabot mo nga na. Dili na siya ingon nga kanabang kanang giingon sa mga tao bitaw nga kinahanglan jud ka nga kanang simbak sa Sabado kaya para kang maluwas. Mga kanang mga butanga, mga higala, mga lahi bias kina siya nga mga pagtulunan ba kay mga wala maguna sa sulod sa konteksto gud sa Biblia. Ang pasabot maguna ng pagtuo nga walay buhat pa kanabang taski kag assumption nga ang Ginoo mutabang nimo. Pero nakakitinda diha, example, kay kwarta, di ka maninda. Nakay trabaho, di ka mo duty. Inyong inspektar kang Ginoo matag nimong kwarta. Mo. May Ginoo nga, unsa may ganahan nimo nga ganang dawlims. Ha? Ibon ba? Mo. Dawlims. Di. May Ginoo nga, Picasso na kong dagat, pero kamo abante mo. Nya karon nga problema ni Principal Christy, wa man giningon ng Ginoo nga Picasso sa nako. Dingon man Ginoo lakaw sa mudaan. Ayaran ako na sa Picasso kung maabot ng gimo na sa kwan na gyud dala jud sa dagat na nitulog na siyang tiil Picasso na nako. Mo. Kuyawan daw eh. Ang gingon sa Romans chapter 1 verse 17, the righteous will live by faith. Ang tinuod nga matarong nga mga tao magkinabuhi sa pagtuo. Pero kini ang klase nga pagtuo ni siya nga muak. Pagtuo ni siyang mulihok upon God's instruction. So ang direktiba sa Dios ngadto ni Moses is clear. Unsa man nga tell the people to move forward. So the sequence shows that human action aligned with divine instruction creates the movement God intends. Balikon ako mga higala para makuha ninyo. The sequence shows that human action aligned with divine instruction creates the movement God intends. So, kanading nakay buhaton, pero wa po na align sa instruction sa Dios, pagpuyo na lang. Oo. Pagpuyo na lang kay wa gina siya may epekto. Amen.
Pero kanang imong action nga imong gibuhat nimo, mo takdo gina siya, ma-align gina siya sa Dios nun nga instruction, makakita jud ka sa pinasahi nga trabaho sa Dios nga kaingon kag hallelujah, wagi mahayay pag kanindutan eh. So ako nga karuhon nga obedience is not passive resignation. It is active steps taken in faith toward God's promised deliverance. Kay kung ang Dios manggod mo trabaho, naana siya instruction nimo, dili na siya mag-presume ka nga banaon ra nako ni basig mao ra ni siya sugos Ginoo mao na ni siya. Ako pa nimo ayog lihok kung walay sugos Ginoo. Amen. Kaya basig delikado pa ka. Mura ka bitaw kanang mura kag bisita bitaw kanang kita ka sa panimalay nga walay pay pagkaon, yang kita ka sa refrigerator dito. Sagad ka pangukab, bisag di ka tag-iyas balay, sagad ka pangukab, sagad ka pangluto, basig makasabaan ka. Ayog pasagad. So dili na siya sayon mga higala nga maghimo kag mga lakang nga ang Dios walang sugo nimo kay base na unya himuon nimong maghimo na noon ka og tunnel dito sa bukid sa Baal Sipon og sa Piyahirot imbis nga papikason ka sa Dios ambis pikason rather sa Dios ang dagat aron dito ka moagi base na noon magkubkub kag dali mag-tunnel na noon ka dito sa mga bukid sa deserto kay mangita kag pamaagi. So, mo na rason mga higala nga daghan kay mga problema sa kalibutan nga ang utang, gibayaran ng utang, ug ang gibayad nga utang, nahimo na pud akong utang, nga nakita na pud laing utang aron ibayad niya tong dakong utang. Kaya naghimo man og dalan bisag dili mo instruction sa Dios. So mo lang kagsuan pastor, di ko kapil Bible study kay dagko kay ko pastor problema pastor ako sa ning aligrahon. Mga mao galing kinahanglan kag mamati ka sa pulong sa Dios aron masulbad ang imong problema, imo na po gidugangan naghimo na po kag tunnel. Amen. Unsa nga resulti ni mo na Principal Christy? Kanang confirm kanang mura siya og mura kagadula sa imong utok. Labi tang you're trying to solve a problem with another problem ba. Mo maginilagmit gid. Kaya ang ila pong mindset permit kay dugay manggod. Nagampo man ta ko pero dugay man ito bagang Ginoo. So munang akon lay nangitag pamaagi. Nya ang resulta na imbis answer ang ilang giganahan ang may tabo na noon aduna noy consequence og nagdungag-dungag ron sila sa iyang labad sa ulo pa. Wala ba siguro po tao na to diri karon nga namati nga miingon ka nga ako pastor musupak ko sa Dios. Kitang tanan niyo kita mutuman ta sa Dios, di ba? Ha? Evangelist Sikit, mo obey ba ka sa Dios? Amen, permit. Amen kaysa nan ang pangutana karon unsa may instruction sa Ginoo nga imong i-obey? Mao pod. Kung di ka mamati sa pulong sa Dios, wa kay i-obey. Amen. Mo na nga yabag ng tao di mamati sa pulong sa Dios kay miyo sa ako ni ko pa ko sa Ginoo, mutuman ko sa Ginoo nya bigay mo tanong ko nimo sister, brother, unsa man po instruction sa Ginoo nimo nga itumanon? Wa biyo kabalo pastor. Mao na diha nya mutuman ka. Unsa may tumanon nimo nga unsa may tumanon nimo nga sugo sa Dios nga mga kabalo si sugo? Mao. Amen, amen. So mingon tag obedience akong giingon ka kanina is not passive nga resignation. Obedience is active steps taken in faith toward God's promised deliverance. Kaya ang Dios doon ay pabuhat nimo na kay lakang pagkabuhaton. Lisod kina mula himo kag lakang wa gani kay ignas Ginoo. Amen. Uban ras mga pastoratoy, evangelist mav. Maulag. Sigwa Ginoo magpastor, nagpastor. Kaya nga naman, kaya nakita sa iyang, siguro siyang barkada ng pastor, sa ako pod be. Wow man eh. Pastor po ko. Aripotas. Aripotas mga siman. Wa sugo sa Ginoo magsiman. Kita siya barkada ng siman, ako pod be. Mao na nga. Ang uban pod, wa sugo sa Ginoo nga budagan pagka mayor, o budagan pagka politiko. Kita siyang barkada na mayor, ako pod be. Yeah. Pag-abot tas mga problema may Ginoo asa na ka kung dunay Dios ngano ni nani ko ginabuhi paghilom diha ay pasingin lang Dios imo lang sala nganong himo kag lakang wa ka na mati sa instruction si Ginoo nimo. Amen, amen. Ayo pasagad kay ako mulaban ra ko sa Dios kaysa tawo mo sigyaw-yaw batok sa Dios. Mao. Basig magkontrat ang duha kay akong labanan ang pulong ra ba sa Dios. Nimingon ka kung dunay Dios ngano nakaingon-ingon akong kinabuhi ako pangutanan nimo ngano po ka na mati sa Dios. Ngano pasingin lang man nimong Dios nakaingon-ingon na ka. Mao. Walay bisang kinsang tao sa Biblia nga yang kinabuhi nagkaingon-ingon kung namati isa sa Dios. Ang tao namati sa Dios yang kinabuhi di magkaingon-ingon. Mulami hinuon. Amen. Mulami hinuon kinabuhi. So mga higala mo na ako ang maistorya nimo nga God's initiative meets human response. Dili
dili gyud ka kakita sa trabaho sa Dios kung wala kay positive nga response, kung wala kay obedience. Kay ang tinuod nga pagsalig sa Dios, doon na siya ay buhat. Pag ingon sing Ginoo nga ngano nagpakitabang ka man kanako Moses, papadayon na ang mga Israelita sa unahan, ngano daig na Red Sea diya, abanti gyapon. Nya kung kita pa to ingon naman ta, kung banti ta, yabag ta buang ta, ngano mabanti man ta, unsa naman na dagat naman na. Nya ni ko ng Dios abanti. So, sa tinuod na ilang Principal Christy, kanang ino kas gyud abanti, yung katubang nimo dagat na nonsense man na. Kung sa human level nga kuan, nga perception, kay nguntag mga lumos mo daan ni kalakihan eh. Walay sakayan, walay pambot, wala gani siya kanang wala bisig-bisa na lang salvavida, wala gani niya. Gusto ko na pabantihon ta. Pwede din mo makita nga ang trabaho sa Dios nag-require gani siya og bugos nga pagsalig niya. Alitas number 2, mga higala aron nga makuha ninyo nga importante nga kaduha nga punto. God moves in the impossible. Evangelist Jiken, ano gingon? God moves into the In the impossible. Ang Dios mulihok diha sa imposible. Kung dili pala siya imposible, kaya pala nimo. Wa man namating mga higalas kanginan. Principal Christy. Kung dili pala siya imposible, kaya pala nimo. Kaya pala sa tao. Kaya. Di ano yung Ginoo tabangay ko may Ginoo. Ngano nga rin magtabang nako kay akong trabaho ra ba kada ra bang may imposible. Mao. Ang mga posible imo pa na. Mao. Amen. Yes. Ngano na kay yes bagay evangelist ba? Ikaning tao sa permit ba kay ilang tanan nga gusto kay ang Dios na lang gyud muliyok sa tanan. It gives us a sense of responsibility ba nga kung kaya ra sa tao lihok ka taman sa imong makaya, and when you're Done. when you're done no with your whatever it is that you're doing, dang dapita the capacity of man ends, it's where ang gahumpod sa Dios or ang trabaho sa Dios magsugod. What if ako na practical gid tulo lang ko niyo. What if Ginoo tabanghi ko? Tabanghi ko Lord. Dili mo lang Ginoo, sige. Ang imong buhaton nimo is abanti ka. Moses, ang imong buhaton nimo iisa ang sungkod. Di ba? Nakita nimo nga naapag ipabuhat ang Dios nga mga butang nag-require pag makaya pa. Wa man ningon ng Dios nga Moses taguira sungkod nimo kay ako ra isa. Mao. So, nalagi tawag human response mga higala. Amen. What if yung Ginoo, what ngani siya? What if dako kay kag utang karon, dako kay kag problema? Sabi mo Ginoo tabangi ko. What if ang instruction sa Ginoo nimo adtuan ang tawhana? Adtuan ang tawhana dito. Wala ningon ang Ginoo nga pamaylo. Wala yun na Ginoo adtuan dito, istoryahe ra siya. Istoryahe siya o na sa instruction nimo nga specific nga buhatan nimo butangan ni. Mga adik ko abi pa kaha. Wow. So, mga higala, wala ko niingon nga ang tanan na lang lihokon sa Dios. Kinalagi mga butang nga kita lagi mo lihok. Mao. Amen. Pero sa katong giingon ni Evangelist Marvin kanina nga sa mga butang nga di na ito makaya, isalig din po na sa Dios. Correct. Amen. So pag ingon sa Biblia nga then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry ground. Mato pa sa dry land, mato pa sa verse 21. Sa Cebuano ko no, Evangelist Jiken, basa. Nagingon dinhi, unya giisan ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan nga mihuros sa tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang paliwala niini. Makana 22. Okay, 21. So the crossing of the Red Sea is a theophany of God's deliverance. He creates a miraculous nga dalan where there seems to be no way. Nagimo ang Dios og milagrosong nga dalan, makaingon nga milagroso gid sa dalan kay wala. Kinsa mo kunong tawhan na bisan hatod karon bright na gini takas na kay technology ni ang ato mga Japanese nga mga engineers ug mga American, mga European pero gimo kag dalan bitaw nga walay simintuhay. Dipug hangin ray gamit principal. Gipatayho pra ang hangin. Amen. Kana. Kana may dalan dili makurakot sa tagakuan. DPWH. Kana mo highway kay dili makurakot sa mga politiko. Pag-ingon sa Biblia, giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug gipasibog sa Ginoo
Ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin nga gikan sa silangan, gikan sa east, nga mihuros sa tibuok gabi. Hangin ba? May imagine mong dahunong sa hangin. Kusog kayo. Hangin rin gamit sa Dios. Basta wa ka gwantang tubig Yung tubig sibata Di mo silipin Og ningon ang Biblia, nga ning uga ang yuta. Kaysa may di umuga ng kusuging hangin, di pa bulhot sa Diyos. So mga higala, sabta ninyo, the emphasis is not human cleverness, but on God's power to rescue and redefine the landscape of our circumstances. Ang emphasis na ini nga mensahe, dili ng unsa ta ka bagtik. Dili lang unsa ta ka clever nga tao nga mga marama mga marukoy kaysa ng human cleverness nga kani kaya ko ni sulbad na ko ni siya tanan. Di ba ni ano yung ni pasulan do kanina balik og basa sa babaw lay interest pasulan do dia. Kani permit. Oo kana unsa way gingon nila. Mao nay giingon nga nalumusinuan sa utang. Kay gigamit man ang inutok human cleverness ko way ayun niya kanang human cleverness mga higala kay mutog para mga muna siya dead end mabot ra mga pos dead end na hilak ako Ginoo kapoy na ko di kay na mo Ginoo ano bitaw naghimo kag dalan nga dili mo instruction nako di kapoy gyud ayo paghimog mga diskarte nga tinawhanon nga sulbad-sulbad kay human gyud ka ana tiabaw gyud kas unahan ana mangigala akong karon magsaligta sa milagrosong mahimo sa Dios sa pag-rescue na to sa pag-usab sa landscape sa atong circumstansya ngano makaingon kay Ibn Mav nga redefining landscape the landscape of our circumstances relies on God tungod kay kani mo gud dagat na guni dagat guni lalom guni siya nga dagat dili ni sa suba ha ang suba madala ra sa tabok-tabok na to dagat ni Red Sea ni giusap ang landscape nihimong highway Mao. Amen. so usa ra ka gabi nihimong highway samantala nga tuwa karon kasada karon to karon way hunuman Wala gyud no way. No way ra gyapon. wala hunuman ni highways di ko sa oriental sige bakbak sige Wala binuakay gyud. So sad. unsa na mangigala I remember sa gingon sa Isaiah chapter 43 from verse 16 to 19 I am the Lord who makes a way in the sea, Wow. a path in the mighty waters. See, I am doing a new thing. And Hebrews chapter 11 verse 29 nag-ingon, by faith, the people passed through the Red Sea as on dry land. So, niduta kayo sa pinagi ko nun sa pagtuo, ang mga tao, minglabang sila, mingagi sila sa pulang dagat nga naglakaw lang sa malang yuta pagkahibulungan. Amen. So kung ato ning aplikar sa itong kinabuhi mga igala, ang ako ma-advise ni mo mauni, look to God for deliverance in ways that transcend human plans and possibilities. Adto ka duol sa Dios, adto ka mangita sa Dios, adto ka hilak sa Dios. Sama nga si Moses, Ibn Mav, nihilak siya sa Ginoo. He was crying out to God. Dito siya sangpit sa Dios. Ang mga tao, dito nagyango-ngo ni Moses. Pero si Moses dito nagyango-ngo sa Dios. Thank you, Lord. Adto ka. You need deliverance, mga igala. Ang sabot nungod sa deliverance kay Ibn Mav kasi mga tao karon kay deliverance katong suka-suka na dito. Mao lagi. Out! Yawa, gawas na. Dili na siya ingon nga kana ra kutob higala. Pero nang tag-deliverance nga kung ikaw karon nabulit kag utang, nagkinahanglan ka mahigawas ka ana. Kung ikaw karon nabulit kag mga kalisdanan, kagulanan, problema o kalisdanan o kapobrehon, mga kalisang sa kinabuhi, mga kahadlok o mga pagdaog-daog sa kaaway sa mga kinabuhi. Kinahanglan nga mahigawas ka ana. Kanang word na mahigawas ka na mo ning word deliverance. Amen. O gusto kag mahigawas ka sa imuhang kahimtang karon nga wa na ka kasabot pitining paita sa imong kinabuhi. Adto ka dangop sa Dios. Dili ka mangita kag diskarte nga taman diri nga minarukoy dito puros minarukoy ang tugpahan mo ana dead end ra gyapon ka. Pero kani ka sa Dios ang dead end himuon niyang highway. Aron makagawas ka imong agianan nimo. So mo na kanindot sa atong Dios. Katapusan mga higala.
katapusan. Deliverance demands responsive faith and worship. Balik ko na ko. Deliverance demands responsive faith and worship. Principal Christian, sige ingon niya ni Pastor Andro. Pastor Andro. Ana siya permit ang dalan sa Dios pinakanindot. Dagat gihimong highway dili pareha karon nga highway murag dagat lubak-lubak. Wow, so smart. Yawa mga intro Pastor Andro. Paliw ko na magbasa Principal Christian sa Psalm 77 verses 8 to 9. Cebuano permit. Mm. Si Cebuano nagaingon, angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay paglubad. Tungod sa mga katingalahang butang nga gihimo niya alang kanila. No ibi, gipainom niya ang giuhaw o gipakaon ang gigutom. Yan, kanang mga butangan mo'y gibuhat sa Dios alang ka na to. Unsang pitong response? Romans chapter 12 verses 1 to 2, Evangelist Mav. Yung doon ano? Romans chapter 12 verses 1 to 2. God permit. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable, the kind this is truly the way to worship. Don't copy the behavior and customs of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Cebuano ba, Jekin? Basa sa Cebuano, sa verse 1. Nagingon din ni busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Dos. Kadiya ra. So, mga igala, kung ato siyang analyzon, as the Israelites pass through, sa dihang ming labay sila, ming agi sila, pinati sa Red Sea, tabok sila, igukod sila, naunta, igukod sila sa dako kayong army sa Egypt, yung mga Egyptian nga army. Wala sila mahimo kung dili mauna lang yun ang paghilak, tiyabaw sa Dios. Ug si Moses mo ay sulbad nini. So, ngani mo gani siya ang awkward nini ba? Kaya ang mga tao, imbis ato sa Dios, musangpit, ari sa leader. Ari sa leader, mas yaw-yaw. Ang leader in town, tagbawang puwasa. Tagbag-prayer and fasting. Nagaginoo. Kung saan yung mga tao, Lord, muna si Moses, gina si Ginoo, ganun man kang kilak man ganiha. Ay, kilak niya. Papadayo na ang mga Israelita sa unahan. So, makita itong mga higala nga, their deliverance calls forth response. Unsa man ang response? Recognition of God's sovereignty. Ilha nga ang Dios adunay mahimo sa imong problema. Ug magpasalamat ka usab sa diha masulbad na ang imong problema. And adunay life oriented toward following Him in obedience after crossing. Sigingon pa sa Psalm 77 kanina, verse 8 to 9, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Now, if ka na mga butang nga karon gibuhat sa Dios imong kinabuhi, gipakaon kas Ginoo, giayo imong sakit, gisulbad ang imong problema, ang hangyo ni Apostol Paul matud ba niya, ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Dili lang ang imong kwarta, dili lang ang offering, imong tithes, ang imong seed of faith, but imong kaugalingon, because our response, our reasonable response to God's mercy is living sacrifice and transform life. Kanang makinabuhi ta ngadto sa Dios nga ang atong kinabuhi mo atong gipaserbisyo sa pag-alagad kaniya. Mga higala, kung nasabtan niyo itong minsay ni kabuntagon karon, nindot kayo nga makinabuhi ka nga ang dili bitaw ingon nga Lord sila gamita, Lord sila gamita or kaning Ginoo. Kana bang imong kaugalingon nga gipangita sa Dios kanang andam kang mahatag sa imong kaugalingon anytime kung ang Ginoo nangita niya na. Ikaw may gipangita gyud sa Dios, dili lang imong kwarta. Ikaw mismo mo gipangita sa Ginoo. Mga higala, daghang salamat sa imong pagikauban ni kabuntagon karon. Kung nakasabot ka sa mensahe nga ang Dios di ay magapanglihok siya ni adtong mga tao nga andam pud nga mo-obey siya mga instruction. Pasalamati ang Ginoo ni kabuntagon karon. Daghang salamat sa pagikauban. Ang Dios magapanalangin kanimo.